Alam natin kung gaano ka-legendary ang 2003 NBA draft. Isa ito sa pinaka-iconic draft sa kasaysayan ng liga. Kapag pinag-uusapan ang mga topic sa draft class na ito ay automatic na nababanggit sina LeBron, Melo, Wade at Bosh. At tama lang naman dahil sila talaga ang naging mukha ng draft na iyon. Pwede ring maisingit pa sina Kirk Hinrich at Chris Kaman, pati na rin si Darko Milicic, pero madalas hanggang doon na lang ang usapan pagdating sa mga top picks ng 2003 NBA draft. Ngunit may isang pangalan sa draft ang bihirang mapansin, ngunit siya ang may pinaka-unique at inspiring na kwento sa kanilang lahat. Hindi man siya nagkaroon ng pinakamakinang na NBA career, pero kapag sinuri mo ng mas malalim ang pinagdaanan niya sa basketball, marirealize mo na mas kahanga-hanga ang journey niya kumpara sa iba. At siya si TJ Ford. Bago pa man makapasok sa NBA, special na talaga si TJ Ford. Hindi man siya ang pinakamalaki o pinakamalakas na bata sa court, pero ang kanyang kagustuhang maging pinakamahusay ay mas malaki kesa sa iba. Bata pa lang, sinasabi na niya na balang araw gusto niyang maging best point guard sa NBA at ang mentality na ito ang nag-set apart sa kanya. Noong high school si TJ, especially sa junior at senior years niya, halos hindi ito natatalo. Pinangunahan niya ang team niya sa 75-1 record at sa stretch na to ay may 62-game winning streak sila na nakakuha ng 2 state championship para sa Willow Ridge High School sa Houston, Texas. At dahil doon, nagsimula siyang ulanin ng mga college offers. Pero sa huli, pinili niya ang University of Texas na ikinagulat ng marami, lalo na't hindi pa powerhouse ang Texas noon pagdating sa basketball recruiting bago pa dumating sina Durant, Aldridge, Tristan Thompson, Avery Bradley at iba pang naging Longhorns sa mga sumunod na taon. Marami ang nagtanong kung bakit sa Texas, pero ayon sa nanay niya, kaya doon siya papasok para magbukas ng pinto sa mga susunod na henerasyon na kanya namang nagawa. Sa loob ng 2 taon niya sa Texas, siya ang naging kauna-unahang freshman sa NCAA history na nanguna sa buong bansa sa assist. Dahil doon, nadala niya ang Longhorns sa kanilang unang Final Four appearance mula pa noong 1947. At hindi lang yon, nakuha pa niya ang John Wooden Award at Naismith Player of the Year honor. Nasa tuktok siya ng kanyang college basketball career at alam niyang ito na ang tamang oras para pumasok sa pro. Kaya't matapos nito, nag-declare siya para sa 2003 NBA draft. Pero isang linggo bago ang draft, may pangyayari na muntik nang bumura sa lahat ng pinaghirapan niya. Isang gabi, sumali siya sa isang random pickup game sa school gym, pero hindi lang ito ordinaryong laro dahil kasama niya doon ang buong Longhorns football team. Akala niya harmless lang ito at laro-laro lang. Siyempre, siya ang pinaka-skilled sa court, pero tandaan natin na hindi siya malaki at hindi rin siya malakas kumpara sa mga football players. At alam naman natin kung gaano ka-pisikal maglaro ang ilan sa kanila kahit pick-up game lang. Sa isang play, hawak ni Ford ang bola at nag-drive siya papunta sa basket. Pero may isang defender na biglang tumalon at agresibong sumugod sa harap niya, dahilan para umikot ang katawan niya. Sabay tumama ang ulo niya sa hita ng isang player at agad bumagsak sa sahig. Ayon sa kanya, wala siyang maramdaman sa sandaling iyon. Hindi niya maigalaw ang mga braso niya, manhid mula lieg pababa, at ang tanging nasa isip niya ay ang NBA. At napatanong kung bakit ngayon pa ito nangyari sa kanya. Projected siya bilang top pick kaya natural lang na magpanik siya. 20 minutes siyang nakahiga sa sahig at natatakot ito baka hindi na siya makalakad pa o kung matatapos na ba ang pangarap niyang NBA bago pa ito magsimula. Pagkatapos nito, dinala siya sa ospital at makalipas ang 30 minutes, unti-unting bumalik ang pakiramdam ng katawan niya. Dito siya napaiyak, hindi dahil sa sakit, kundi nakahinga ito ng maluwag. Simula dito, umiwas muna siya sa mga pick-up games bago ang draft at maswerte siya dahil sa panahong ito, wala pang social media kaya't hindi ito naging big news na parang walang nangyari at tuloy-tuloy lang ang buhay. Pero ang hindi niya alam, ito pala ang simula ng sunod-sunod na pagsubok ng kanyang karera. Pagpasok niya sa draft, hati ang opinyon ng mga scouts. Marami ang bilib sa kanya dahil kaya niyang basahin ang laro bago pa ito mangyari. Parang Magic Johnson o Larry Bird ang dating pagdating sa court vision at anticipation.
Pero kasabay ng papuri, nandyan din ang mga doubts. Masyado raw siyang maliit, hindi raw consistent ang shooting niya at kulang daw sa range. TJ, what goes through your mind when you hear too short, can't shoot? Well, I just know I always believe in myself, and I don't let anyone just tell me I can't do something. So people say I can't shoot, but I just like to have fun and enjoy the game, and eventually, things will work out. Napili siya bilang 8th overall pick ng Milwaukee Bucks at sa simula maayos ang takbo ng rookie year niya sa Milwaukee. Pero pagdating ng ika-55th game ng season, muling bumalik ang bangungot. Kalaban nila ang Timberwolves at midway sa fourth quarter nang ipasok si TJ Ford. Galing ito sa pick and roll at nag-drive papunta sa basket. Ngunit bumangga siya kay Mark Madsen kaya't bumagsak ito sabay tumama ang tailbone niya sa sahig. Sa isang iglap na manhid na naman ang pakiramdam ng buong katawan niya. Nakahiga ito sa court at hindi makagalaw pero naririnig nito ang paligid niya. Ayon sa kanya, sumisigaw pa raw si Kevin Garnett na tumayo siya pero hindi niya talaga maigalaw ang sarili. At tulad ng dati, takot ang naramdaman niya nang ilabas ang stretcher. Natahimik ang buong arena na nag-aalala sa kalagayan niya. Agad siyang isinugod sa ospital at doon nadiskubre na meron siyang spinal stenosis, isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng matinding pressure sa spinal cord at naiipit ang mga nerves sa gulugod. Sa katunayan, may mga sintomas na siya nito mula pa noong high school pero noon iniisip niyang hindi pa niya kailangan ng operasyon dahil hindi naman ito nakakaapekto sa laro niya sa court. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na ito pwedeng isugal pa. Natatakot siya na kapag nangyari ulit iyon, baka tuluyan na siyang maparalisa. Kaya't hindi na siya nagdalawang isip na magpa-opera at napilitan siyang tapusin ang natitirang bahagi ng kanyang rookie season sa labas ng court. Ayon sa kanya, ang recovery niya ay naging isa sa mga pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Hindi lang dahil hindi siya makalaro ng basketball, kundi dahil pati ang simpleng pagbubuhat ng grocery ay hirap na hirap siya. Isipin mo, mula sa pagiging elite athlete, bigla itong hindi makagalaw ng maayos. Pero hindi siya sumuko at determinado siyang makabalik sa susunod na taon. Nag-training siya kasama ang dating NBA player na si John Lucas. Nag-focus sa shooting, stamina at overall strength. At matapos ma-sideline sa buong 2004-2005 season, nakabalik siya noong November 2005 at buong season itong naging healthy na parang walang naging epekto ang injury niya. Sa kabila nito, nagdesisyon ang Bucks na mag-move on na sa kanya at dito na-trade siya sa Toronto Raptors. Sa Raptors, nilaro nito ang arguably best basketball ng karir niya. Naging low-key pero epektibong duo sila ni Chris Bosh. Mabilis siya sa open court, agresibo sa drive at mas confident na sa jumper niya. Noong 2007, binoto pa siya bilang fastest player in the league. Ibig sabihin, hindi lang siya basta nakabalik, bumalik siya na parang walang nangyari. Gumugugol ito ng mahabang oras sa gym para mas lalong mahasa ang shooting niya. At nagbunga ito, consistent siya sa clutch moments at tumulong sa Raptors na makarating sa playoffs. At higit sa lahat, nanatili siyang healthy ng buong taon. Pagpasok ng sumunod na season, matapos ang 2 taon ng injury-free, saka pa lang niya talaga naramdaman ang saya ng paglalaro ulit ng walang iniisip na takot. Pero noong December 11, 2007, bumalik na naman ang kamalasan. Sa isang play, mukhang libreng layup na sana pero sa depensa andun si Al Horford at nag-attempt itong supalpalin si TJ pero tumama ang braso nito sa ulo ni Ford. Ayon kay TJ, pakiramdam niya parang pinukpok siya ng martilyo sa ulo. Dito muli siyang bumagsak at iniisip niya na baka dito na tuluyang magtapos ang karera niya. Habang isinasakay siya sa stretcher, iniisip na nitong tumigil sa paglalaro. Galit na siya at pagod sa paulit-ulit na nangyayari pero mas mahal nito ang basketball kesa sa takot niya. Kaya't muli nitong tiniis ang mahaba at masakit na recovery process at habang wala siya, nag-step up si Jose Calderon at kinuha ang starting point guard role. Makalipas ang 2 buwan, nakabalik si TJ pero ayaw nitong maglaro off the bench. Kaya't na-trade siya papunta sa Indiana kung saan maayos pa rin ang laro niya pero hindi na kasing explosive at confident katulad ng dati dahil sa sunod-sunod na injuries. Nagkaroon pa siya ng ilang injury scares sa mga sumunod na taon pero ang pinakamatindi ay noong naglaro siya sa San Antonio Spurs.
December 2011 laban sa New York Knicks. Nang bumax out si Baron Davis para sa rebound at natamaan si TJ Ford ng siko sa likod. Para sa ibang player, simpleng contact lang iyon. Pero hindi para kay TJ. Naging lantang gulay na naman ito at hindi makagalaw. Sa pagkakataong ito, hindi na karir ang iniisip niya, kundi buhay niya, ang kapatid niya at ang mga anak niya na nanonood sa bahay. Doon niya naramdaman na ito na ang huling kabanata. Pero sa halip magpa-stretcher, pinili niyang maglakad palabas gamit ang mga paa dahil ayaw niya na ang huling alaala sa kanya ng mga fans ay nakasakay siya sa stretcher at pati ang wheelchair ay tinanggihan niya. Gamit ang natitirang lakas, naglakad ito papuntang locker room at pagdating nito sa locker room, sinabi niya sa kapatid niya na tuluyan na siyang magre-retiro sa paglalaro. Maraming tumatawag sa kanyang bust at maaaring ang hindi mo siya kilala. Malaking bahagi ng naratibo na yan ay dahil sa injury. Pero ayon sa kanya, kahit bigyan pa siya ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan at baguhin ang lahat, gugustuhin pa rin niyang daanan ang mga pagsubok na iyon dahil ito ang nagpatatag sa kanya at humubog bilang tao. Sa ngayon, may sarili ng basketball academy si TJ Ford. Doon, hindi lang skills ang tinuturo niya, kundi life skills, educational resources at mentorship. Lahat ng kailangan ng kabataan para magkaroon ng scholarship at mas maayos na kinabukasan. Sa uli, ang kwento niya hindi lang tungkol sa injuries o sa mga what if ng karir niya. Ito ay kwento ng resilience, isang paalala na kahit ilang beses kang madapa, may paraan para muling bumangon. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.